Next naman na recapitalization is reduction of par value at saka reduction ng stated value. Dito mas madali yung entry kasi binabawasan lang naman natin yung par value at saka yung stated value niya. So, titignan nyo lang kung magkano yung nireduce. 100 pesos, yung par ginawang 80 pesos. So, meron kang 20 pesos na kabawasan. E di yung ordinary share capital mo, babawasan mo siya ng 20 pesos na par. 50,000 shares yun, minus 20. So, babawasan mo siya ng 1 million, yung ordinary share capital mo. Kaya, ang entry natin, debit tayo ng ordinary share capital, 1 million. Nakuha? Tapos, ang kapalit naman nun, ang credit side naman nun, diba kapag credit ang kulang, laging share premium recapitalization, 1 million. Nakuha? Ibig sabihin, yung binawas mo na par value sa shares mo, minumove mo lang siya sa share premium. Nakuha? Kasi nga, binawasan mo yung par value. Eh, di ba kung ano man yung excess ng par value na pupunta sa share premium. So, eto, mas madali yung entry niya. Para kung mapapansin nyo, di ba, ang bagong balance ng share premium na ng ordinary share capital natin. Yung unang balance niya, 5 million, di ba? Binawasan natin ng 1 million dito sa entry natin. Ito yun, di ba? Sa recap. Entry natin for recap. Ang balance nyo na ngayon, 4 million. So, kung i-divide mo siya dito sa number of shares niya divided by 50,000, lumalabas dyan, 80 per share. So, nasunod na yung par value niya. Nasunod na yung sinabi niya dito na reduce to 80 per share na par value. Nakuha? Ganon din sa stated value, babawasan mo lang din siya. Sa affected where the stated is reduced to 80, same lang din ang entry. Binawasan mo lang din ng 20, 50,000 times 20, 1 million lang din. Next, split up and split down. Yan. Kapag dito naman, ang nangyayari is yung kaya nga split kasi hinahati mo siya. Hinahati. So, yung dating isang buo na shares, nagiging dalawa. Kasi nga, in-split mo siya, hinati mo siya. Ngayon, kapag split up, kaya nga siya up, is pinapataas mo siya. Yung dating isang shares, nagiging, halimbawa, dalawa. Kasi in-split up mo siya. Kapag split down naman, kaya nga siya ng down, pababa, pinapaunti mo naman. Yung dating dalawang shares, nagiging isang shares. Kino-combine mo na siya. Nakuha, nagiging isang shares na siya. So, yung sa split up, ang tawag doon, share split. Kapag naman split down, yung other term na doon is reverse share split. So, yung entry dito sa split up tsaka split down, memo entry lang siya kasi wala namang nagbago sa amount ng share capital natin tsaka share premium. Kasi kapag tinaasan mo yung number of shares dito, tinaasan mo yung number of shares, dyan, binabaan mo naman yung par value dito sa share split. So, wala siyang change. Wala siyang change sa amount. Kasi kahit tinaasan mo yung shares, number of shares, binabaan mo naman yung par. So, same lang din siya. For example, dito tayo muna sa split up. An entity has 10,000 shares issued and outstanding with 100 par value. If the shares are split up 5 to 1, then yung capitalization would be 50,000 shares with 20 par value. So, 5 is to 1. Ibig sabihin, isang shares, 5 yung kapalit. Kaya kung may 10,000 shares ka originally, ko-convert mo siya sa 5. Magiging isang share, isang new share, isang old share, kapalit niya 5 new shares. So, yung dati mong 10,000 old shares, magiging 50,000 na siya. Pero yung par value niya, bababa din. Yung 100 niyang par value, magiging 20. Mahati naman siya sa 5. Nakuha? So, para siyang ganito. Isang share, ang par value niya 100. Ngayon, pag in-split up mo siya, di ba hahatiin mo siya
sa, sabihin natin 5. 5 piraso. Yan, 5 piraso na siya. Ngayon, itong mga kada piraso, magiging 20 pesos na lang yan isa. Ganyan. So, walang bago, walang pagbabago. Yung presentation lang. Kaya kailangan, yan ng formal entry, memo entry lang dapat. Ito yung entry. Yan. Ganun din sa split down. Yan, for example, an entity has 10,000 shares issued and outstanding with 100 par value. If the shares are split down 5-1, yung 5 old shares mo, kapalit niya isang shares na lang. The new capitalization would be 2,000 shares with 100 par value. So, sample, diba, meron kang 5 shares. Ang par value niya is 100 isa. Ngayon, kapag in-split down mo siya, pag co-combine-combinein mo lang tong 5 shares na to, isa na siyang bagong shares. Ang par value niya is 500. Ganyan ang nangyayari kapag split down naman. Again, wala siyang entry, memo entry lang. Yun lang.